satellite broadcast worldwide. DZAR 1026 kHz. Mas pinalakas, mas pinalawak, at mas pinakikinggan. Biyahe at gimmick. Lakbayin at tuklasin ang magagandang lugar sa Pilipinas. Saksihan ang mga masasaya at makukulay na piyesta at selebrasyon mula Mindanao, Visayas, Luzon. Biyahe at gimmick. Tanging palatuntunang pangradyo na tumatalakay at nagtatanghal sa mga tourist destination sa bansa. Biyahe at gimmick. Nagtatampo sa mga katutubong kultura, sining at tradisyon ng mamayang Pilipino at likas na kagandahan ng kapaligiran sa buong kapuluan. Biyahe at gimmick. At ngayon, narito ang ating program host. Ikaw ba'y nalulungkot, naiinip, nababagot? Ikaw ba'y napapagod, araw-gabi, puro kayo? Friday today, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta ang inyong Friday, first day of June? At syempre, kami ho dito sa Biyahe at Gimmick. Muli pong mag-invite sa inyo hanggang 2 o'clock. Live po yung bisita natin this afternoon. If you're watching, nakikita ho nyo siya at makakasama ho natin siya hanggang maya-maya ng konti. Actually, siningit lang. Oras pa ho ng trabaho pero napagbigyan niya ho tayo na makapunta dito sa studio kaya pinasasalamatan ho natin yung ating bisita na pinagbigyan tayo dito sa studio. Okay. At marami siyang pwedeng ikwento, Marami siyang pwedeng ikwento sa atin kasi isa ho siya sa mga, katulad din ho ng mga madalas nating naging guest in the past. Talagang tinutulungan po nila ang Department of Tourism para ho ma-promote. Katulad din ho ng konsepto ng ating program, di ba? Madalas nating binabanggit na isa sa mga layunin natin dito na matulungan po ang Department of Tourism na ma-promote po yung ating mga destinations dito ho sa Pilipinas. Ang atin hong bisita dito ay, you're from Cavite. Ayan, okay. Anyway, bago kami magkwentuhan, pabatiin na ho muna natin dito ho sa ating program, ang ating guest, si Mr. Mervin Marasigan. Ayan. Good afternoon po. Magandang hapon, Sir Mervin. I'm Tony Cuevas at naririnig tayo sa DZAR Sunshine Radio and napapanood din tayo via live stream sa www.sunshinetvradio.com. Okay. So, ikaw ay saan sa Cavite, Dasmariñas? Imus po. Imus, sa bayan ng mga Revilla. Hindi. Bacoor sila. Bacoor ba sila? Pero originally, di ba? They are from Imus. Imus sila talaga. Pero Bacoor na sila ngayon. Okay. And, kailan ka nag-start na kumbaga, yung interest mo na sabi nga given a chance na malibot yung lahat ng mga lalawigan meron tayo dito sa Philippines, Sir Mervin? Siguro po yung first time kong makasakay ng eroplano, that was in 2009, a flight going to Cebu. So 29 years old na ako noon when I first had my first airplane ride. Then nakita ko ang ganda-ganda ng Pilipinas. So nag-start dun yung constant na yung pagta-travel ko. So, at first parang kumbaga doon lang nagsimula. Medyo magastos kasi itong kumbaga libutin itong ating mga lalawigan dito sa Pilipinas, Sir Mervin. Opo, in no way magastos pero sulit. Opo, tsaka proper budgeting lang. Kaya naman na tipid na trip. Ay, alam mo, hindi lang ikaw yung nagsabi niya na, kasi hindi mga naging guest ko before. Kasi parang kung iisipin mo, archipelago tayo, pwede tayong sumakay by land, sa dagat, pero ang sabi nga nila, it's just a matter of budgeting. Kaya nagulat ako na, mukhang totoo nga dahil hindi na lang isa, dalawa yung nagsasabi na kahit sabihin mo na malayo yung Visayas dito sa Luzon at lalong malayo yung Mindanao pero still sa pagbabudget lang yun makakarating ka sa kanila. Proper planning and budgeting is the key talaga. Okay, so your first travel outside Luzon is Cebu 2009. Not actually my first travel outside the island of Luzon is Puerto Galera. That's in Mindoro. Yes. Pero yung first airplane ride ko is going to Cebu. Okay.
So, hilig mo lang talaga or wala lang? After the trip in Cebu, dun lang, kumbaga, parang natawag yung attention mo, Sir Murphy? Opo. Talagang sabi ko, ang sarap pala talagang mag-ikot sa Pilipinas. So, that's 2009. Ilan 3 years? Yes, 3 years ago. And for 3 years, we have 80 provinces all over the Philippines. And ano-ano na yung mga napuntahan mo doon sa span of 3 years na nagta-travel ka? Almost, as of last week, naka-63 na po akong provinces. Yes, and from Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. So, so konti na lang yung mga probinsyang hindi mo paano yun you're still working. Actually, siningit mo nga lang yung guesting mo dito. So, paano? Budgeting pa rin yun, di ba? Yes, budgeting ng time. Tapos, proper usage of yung mga vacation leaves. And then, normally, ni-schedule ko yung mga trips ko sa weekends. Dadagdagan ko lang na another day ng leave. Or hintayin ko yung long weekends. Ganon. Okay. Sige. Your first travel is sa Puerto Galera. Yan yung probinsya namin. I'm from Oriental Mindoro. And your experience, kwentuhan mo kami about your experience in Puerto Galera. Nakakahiyamang aminin. Ako'y taga Mindoro, pero isang beses pa lang ako nakakarating ng Puerto Galera. High school pa ako noon. So, ano yung kumbaga, pwede mong i-share sa mga viewers natin, sa mga listeners natin about your experience, about your trip in Puerto Galera? That was the first time na talagang nakakita ko ng sand na hindi black. And then you have to travel from Batangas City with the pump boat going there. And then it was Holy Week, so ang dami talagang tao. And then party talaga yung scene. And sabi ko, ang ganda talaga dito. So, kumbaga, nagandahan ka kasi usually parang crowded kasi Holy Week Pero still, kahit sabihin mo maraming tao, kumbaga, maganda pa rin yung naging impression mo dun sa lugar. Yes. Kasi masaya yung atmosphere, even though it's Holy Week, pero still, dun pumupunta yung mga tao kasi malapit and maganda yung place. Alright, so in short, Puerto Galera is one of the destination na pwede mong i-recommend do sa ating mga kababayan na hindi pa sila nakakapunta doon. Yes, for a quick weekend getaway, Puerto Galera is a nice choice kasi malapit sa Manila, just 2 to 3 hours away from Manila. And then White Beach, may waterfalls, Damaraw Falls, then snorkeling, banana boat, maraming mga activities na pwedeng gawin. And syempre yung party. Okay, so guys, that's in that Puerto Galera is in the province of Mindoro, Oriental Mindoro in particular. So isa ho yun sa like kung may long weekend na darating sa atin, kung ano mang kadahilanan yun, pwede nyong i-consider kung gusto nyong makarating. Actually, not only during Holy Week, all year round, pwede ka naman pumunta ng Puerto Galera. Yes, diba? all year round ang party. So, yun, maganda ang iyong impression. What else? After that, ano yung susunod na probinsya na napuntahan mo? Aside from the nearby provinces, which is kasi I'm from Cavite, then Calabarzon, almost naikot ko na siya. Even nung bata pa ako. Siguro, ang sumunod na doon was Cebu and Bohol. Na malayo. na malayo. In Cebu naman, sabi nila, hindi pa ako nakakarating kasi ng Cebu. Parang Manila, crowded na rin. Kung baga, parang yung progress nila is comparable na rin dito sa Manila. What makes Cebu different? And ano yung naging exciting na part ng trip mo sa Cebu? I was with a group of friends. Then we tried what's that? The Skywalk. Sa Hotel Regency. Yes. So yung magwo-walk ka dun sa edge. Sa gilid ng nasa tuktukan ng hotel. Yes, 37th or 38th floor. So yon, nag-enjoy kami nun. Tapos sa gabi pa namin siya ginawa. So kita yung mga lights ng city. Yon. So that's another great experience na hindi mo malilimutan na sa Cebu. Yes, adventure siya talaga. Okay. So, pero maliban dyan, napakaganda rin kasi ng Cebu. Ang dami rin nilang, a lot to offer ang
Cebu, meron din silang mga beaches doon. I don't know kung nalibot mo at yung iba pa nilang mga destinations na talaga namang ipinagmamalaki nila. Same with Bohol, di ba? Nowadays, bukang bibig na rin ng Bohol. Not only because of their century-old churches, the Lobok River, at the Tertiary, the Chocolate Hills. Ano yung mga memorable naman sa Cebu? Sa Bohol pala. Yung tour din, kasi childhood dream ko na yung makita ko yung Chocolate Hills na nakikita lang natin sa textbooks, di ba? So, yung pagpunta namin doon, nung makita ko yung Chocolate Hills, yun yung talagang parang for me pinaka-highlight nung Bohol trip. Yes. Okay. Sinasabi nila, Sir Mervin, na nag-iiba yung kulay noon, na parang nagiging green yung kulay chocolates na yun. I don't know, anong mga panahon yun? Kasi may mga panahon na talagang tsokolate yung kulay nila. Kasi nga siguro sa init. Depende sa season. Sa season. No? Tapos siguro pag ganitong mga tag-ulan, nagiging green naman yung mga ano doon. Pero nung nakarating ka, that was September, medyo green yung yung mga hills, and it was beautiful talaga. Okay, so kahit sabihin mong Pinoy ka na inaaral natin yan sa libro, 'di ba? Nababasa natin. So the very first time na nakarating ka doon, talagang na-impress ka din. Kumbaga, parang kahit sabihin mong Pilipino ka, matutuwa ka na, hey, I'm proud to be a Filipino kasi sa Pilipinas meron ganito talagang lugar na, no? Na-feel mo talaga 'yon. Yes, na maganda talaga yung mga scenes, mga sites natin dito sa Pilipinas. And especially the people. Hindi lang kasi basta yung mga sites, the people are so warm, hospitable, and you feel home pa rin kahit malayo ka sa toong bahay mo. At actually, totoo yan. Diba tayo daw ng mga Tagalog, isa yun sa mga very hospitable. Actually, hindi lang tayo. Kumbaga, yung mga tatak nating mga Pilipino yan. Yung mga, yung pagiging hospitable. So, saan ka man na makarating, kumbaga, napi-feel mo talaga yung pagiging warm ng mga kababayan nating Pilipino. Yes. So, Bohol is talagang, ano yung mga napuntahan mo sa Bohol? Sa dami kasi ng mga destination sa Bohol. Yung Lobok River, then yung Baclayon Church, then yung mahogany trees, yung parang forest siya with mahogany trees. And then Panglao Beach. Yes, Panglao Beach. Talaga palang maganda siya talaga. So, talagang pag pumunta ka sa isang lugar, talagang sinusulit mo talaga yung kumbaga, hindi lang isang destination hangga't maaari kung ilang yung destination na meron sila, kung uubra din lang, gusto mo mapuntahan lahat. Yes po. Meron nga akong tinatawag na tuhog system na ginagawa ko. For example, I'll travel into a place, I'll cover at least 3 provinces hanggang kung ilan yung kaya ko. Kasi minsan may mga, for example, if you go to Cagayan de Oro, which is in Misamis, then you could travel to Camiguin and Bukidnon as well, and then to Iligan, pwede rin. So tinutuhog mo talaga yung para sulit. Then after yun naman, of course, pupunta ka naman sa iyong site para i-share mo naman yung stories and your experiences dun sa iyong biyahe. Yes. Then I'll provide informations kung ano yung pwede kong i-share. Kunyari, accommodations, itineraries, things to do, what to see, and mga contact persons, gano'n. Talaga? So nakakatuwa, ang laki talaga ng meron na bang asosasyon ng ating mga vloggers ngayon? Professionally, hindi ako sure kung merong professional group. But sa Facebook, we have groups yung mga travel bloggers. Yung group ko, we call it Pinoy Travel Bloggers. So doon, we share ideas, kung ano yung mga destinations na pwede pang puntahan, mga ganon. So, 63, as of last week mo yung... yes. Puntahan natin, medyo mag-jump tayo bago natin balikan yung iba pang mga probinsya. Sayang, nagmamadali ka eh. Angel, thank you for watching or thank you for listening. Sige, tatanong na, ano pa yung next in line na gusto mong mapuntahan? Next week, I'll be in Davao. First time? No. I've been to Davao sa city and Samal Island. But this time, plan ko i-travel, puntahan yung Davao Oriental, Compostela Valley, and Davao del Sur. Yun yung plano next week. Okay.
Sagbayan, Bohol. Tinatanong ni Angel, I don't know, maybe Angel is from Bohol. Hello po, buhay pa rin po ba yung Butterfly Dome sa Sagbayan na Bohol? Are you familiar? I'm not sure. Hindi ko siya napuntahan. Pero I think isa rin siguro yan sa mga lugar na pinupuntahan doon kasi tinatanong. Sir Mervin, may i-recommend din po ba kayo na magandang pasyalan, lalo na pag tag-ulan? Meron bang place na ganun dito sa Philippines? Dexter of Angeles, Pampanga. O nga kasi walang problema pagka yung summer season, 'di ba? Pero pagka tag-ulan, meron ka bang pwedeng ma-recommend or na destinasyon halimbawa? Dito kasi sa atin sa Luzon, pag tag-ulan sa atin, may mga places din na hindi naman tag-ulan. Like Davao, hindi naman siya typhoon, wala masyadong typhoon na dumadaan. So maganda ring i-explore natin yung ganung mga places. So Dexter, find time to visit Davao during rainy season dito sa atin. In Manila. At totoo 'yon. Pero matindi rin ang init nila sa Davao. Talagang klima naman na talaga natin 'yan, no? So Davao is one. What else? Siguro basta parting Mindanao. Mindanao, yes. Basta yung Mindanao. Okay. Sir, as a traveler, ano po yung pinaka-unforgettable experience ang pwede mong i-share sa amin? 2 island pa lang po talaga ng Pilipinas ang narating ko so far for my 25 years of existence. Thank you po, Jasmine Torres of Muntinlupa. Ano kaya yung 2 yun? Ano kaya yung 2... pero ano raw yung pinaka-unforgettable experience na pwede mong ma-share sa kanila? Siguro yung recent travel ko nung Holy Week sa Kalinga. Specifically the town of Tinglayan, where nakamit kami ng mga tattooed tribes women. Yung merong mga tattoo sa arms nila. Iyon, masaya ako na na-meet ko sila. We get to talk. And then kasi ano na sila parang naikwento ba nilang nalulungkot na sila dahil parang sa henerasyon ngayon ng mga taga-roon ay parang kukunti na yung nagkaka-interest, parang nawawala na yung tatak nila. Yun nga, nawawala na yung tradition. So, masaya ako na nakita ko sila before pa mawala talaga yung kasi they're getting old na, di ba? So, eventually, magfi-fade away na yung tradition. Actually, doon nga sila nalulungkot kasi sa panahon daw ngayon, parang yung mga kabataan nila doon, iba na rin yung parang gusto. Parang isa na nga lang yung batang babae na kaya lang niya sinundan yung lola niya na nagtatatu. Yun nga, para daw kumita sa dun sa mga parang gano'n na lang yung nawala na yung talagang gusto nila kasi parang symbolic sa kanila yon. Yes. Yung ano na yon, yung mga tattoo na yun. So that's one of the unforgettable experience na ano dyan sa Kalinga. Okay, Sir Tony, I just want to ask Sir Mervin kung anong place dito sa Pilipinas na hindi masyadong na-promote ang tourism. So far, may mga lugar ka na bang napuntahan na this place is good pero parang kulang sa promosyon? Ayun nga, Kalinga is one. Yung mga provinces din, for example, Southern Leyte. Maganda rin kasi sa Southern Leyte, which is, ano ba yung napuntahan ko doon? Yung Canigao Island in Leyte. It's a good place. Maganda yung island. Pero hindi masyadong alam ng mga tao. So, that's in Southern Leyte. Isang isla dyan sa Southern Leyte. Yes. Antique also. I've been to Tibiao, Antique. Meron din silang mga places doon na magaganda. Like yung Kawa Hot Bath. Rin yung malaking kawa na para kang... talaga? Tama lang. Pag mainit na siya, pabawasan mo na lang yung yung apoy sa ilalim. Meron din sila dong rafting dun sa river nila. Yon, pero hindi pa masyado napupuntahan. Okay, you've been to Romblon? Recently, nung February. Carabao Island, sinasabi nila na very promising at nakita ko yung plano nila dun sa isla and
parang gusto nilang i-develop din ang Carabao Island na parang Boracay. Next Boracay daw. Parang gano'n. Yan, nakita ko nga sa mga pictures yung beaches kasi nung pumunta ko is overnight lang talaga ako. Gabi lang. Then bumalik na rin kagad ako. So, yun. Plano ko rin siyang balikan ulit for the beaches naman na hindi ko masyadong na-explore. Kasi ang Romblon kasi is para siyang Luzon, Visayas at Mindanao. Yun ang, marami siyang islands. Yung parang kung ang transaction mo ay sa Kapitolyo ay kailangan mong magbangka kung taga dito ka sa isang isla papunta dun sa isang isla. Mr. Havaianas of Talon, Uno Las Piñas, good PM Lagalag din po ako, sir. Sabi nga po ng nanay ko dahil daw sa nunal ko sa paa. Hindi naman po ako naniniwala, pero meron din po ba kayo nun, Sir Mervin? I consider myself talaga na traveler, pero hindi lang ako marunong magsulat, taga-basa lang po ako ng mga vlog nyo. Mabuhay po kayo. May nunal ka ba sa paa? Wala naman. Masyado lang magala siguro talaga. Okay. Pero grupo pagka may mga pagkakataon na alone yung biyahe mo? Yes, may mga times na ako lang mag-isa. Which is gusto ko rin kasi na-enjoy ko yung trip minsan. You get to meet a lot of people. So may mga pagkakataon ba na pupunta ka dun sa isang lugar na parang ni-research mo lang, wala kang kumbaga nagkaroon ka ng idea dun sa isang lugar based lang dun sa ginawa mong research, kasi usually yung mga foreigner natin ganun kaya magtataka ka bakit marami silang alam dito bago pa sila dumating, ni-research na nila yung gusto nilang lugar. So may mga times din na ganun din, wala no idea at all, based lang dun sa research mo yung yes, minsan magbabasa lang ako. Wala akong reservations sa mga hotels or mga lodge. Pupunta lang ako doon. Tapos doon ako naghahanap. Okay. Kumusta yung ating mga kababayan? Sanay sila na yung turista is foreign, di ba? Yes. Parang bihira lang na ako po'y taga Luzon, ako po'y taga Manila, ako po'y taga Cavite. Kumusta sila sa mga local tourists na nagpupunta sa kanilang mga lugar? How are they? Yun nga sabi ko, they are very warm naman and accommodating. So, asikasuhin ka nila. Even though, ang pinaka mahirap sa akin yung language, dialect, minsan hindi ko naiintindihan. Although, nagtatagalog naman sila. And pag hindi talaga English, and mababait talaga yung mga Pilipino. Likas na sa atin talaga yun. So, galing po mismo sa isang adventurista, combination of adventure, ano pa ba yung isa? Adventure, tapos travel, at saka yung isa pa? Being Pinoy. Ayan. Pinoy adventure. Ayan, Pinoy adventurista. Okay. So, ang next week mo kamo is yung plano mo next week? Davao. Davao yung gusto mong puntahan na next week, and isa rin sa mga pinapangarap ng maraming mga taga-Luzon yung makapunta sila dyan sa Davao. Yes. Kasi ang dami rin nilang pwedeng mai-offer sa ating mga kababayan dyan. Tanong ko lang po, kapag napupunta kayo, Sir Mervin, sa place na medyo may mga kakaibang paniniwala, sumusunod din po ba kayo sa mga ritual nila, halimbawa, lalo na po yung mga native kababayans po natin? Meron ka bang na-encounter na ganyan? Yun ulit, yung Kalinga, wherein na-invite kami dun sa isang ritual nung wedding. Doon pala kasi pag may wedding, may rituals silang ginagawa before the wedding and after the wedding. So we attended the ritual, nanood kami nung dance nila, yung traditional dance. Alright. My dream is makarating ako ng Mayon Volcano. You've been to Bicol? Yes. Saan sa Bicol? Albay, Sorsogon, Kamsur, and Catanduanes, and Masbate. So talagang konting-konti na lang, 63, 80 minus 63. So yun na lang kayo na yung 17. Kayo na lang. So 17 na lang yung hindi mo in a span of 3 years. So parang ang bilis parang a week after bumabiyahe ka talaga ng una-una. Yes, yun nga, tuhog nga yung ginagawa. Tinutuhog mo talaga. Pero sabi mo nga, you're still working. Opo. So kumbaga parang ang maganda dito is
hindi kumbaga wala kang give up eh. Kumbaga ginagawa mo yung gusto mo, yung mag-travel, and at the same time of course yung bread and butter, yung yung trabaho, yung trabaho mo. So pwede pala talaga yon na matuto lang tayo na mag-budget, pwede nating gawin yung mga gusto natin. Yes, hindi kailangan napakalaki ng sweldo mo or mayaman ka para makapag-travel ka around the Philippines. And yun nga ang I haven't been outside the country. Yes, sabi ko nga, tatapusin ko muna yung 80 provinces before ako gagastos ng sarili kong pera na palabas na bansa. Pero personal na to ha, Sir Mervin. Maliban dun sa, kumbaga parang, ang return mo lang ba dito, nasi-share mo dun sa mga nagbabasa ng site mo, yung excitement, or other than that, may benefit ka pa na kumbaga nakukuha dun sa iyong, maliban dun sa personal satisfaction na pwede mong sabihin, ay, nakarating ako dyan. Pero, meron pa bang ibang benefits, or kumbaga, may sumusuporta ba para, or talagang in your own pocket ang lahat ng iyong mga Lahat po is on my own. So, wala pa akong nakukuhang sponsorship even though vlogger ako. You could put ads naman kasi sa site mo. Meron akong isang ad pero wala, minimal lang talaga yung payout na makukuha mo doon. So actually wala pa akong nakukuha. Wala pa kahit magkano. So lahat ng travels ko is galing sa sinusweldo ko, sa mga naiipon ko. Well, your next destination is quite far at medyo malaki-laking budget yung kakailanganin mo dito. Normally, nagsiset lang ako ng budget. For example, mga 700 per day, ganun. Or 1,000. Then, minsan, kunyari, for a 3-day trip, magsiset ako ng budget na 3,000. Uuwi ako minsan sobra pa siya. Except aside from the ticket kasi yung ticket binibili ko beforehand pa talaga. For example, yung ticket ko ngayon for Davao, nabili ko yata siya last year pa. Late last year. So mga 1,200 lang yata siya round trip. So yung mga seat sale, I'll take advantage of that. Okay. So yun, ang isa sa mga pwedeng yung gawin din, kasi meron naman yan mga advance booking. So i-avail ninyo yun buy now, fly next year. Okay. Hi Sir Mervin, ask ko lang, may ibang passion din po ba kayo bukod sa pagta-travel? Helen De Leon of Balanga, Bataan. What else? Aside from traveling, ano pa yung ibang interest mo? Work lang ako tsaka travel. And then mountaineering. I go with my group kasi din. Meron din akong group ng mountaineers. So yon, nagka-climb din kami. Ganun. Pag wala akong travels, magsiset kami ng climbs if available yung mga members. Ganun. Usually, like next week, nakaschedule ka to Davao. Kailan ka ulit nagpaplano ng next trip mo, halimbawa, after nung iyong biyahe sa Davao? Actually, kasi depende sa tickets na nabili ko. Okay. So, for June, isa lang talaga yung travel ko, Davao lang. Pero for July, meron na ako nakasked. May nakasked ka for July? Kasi nakabili na ako ng tickets. Bali, dalawa yung trips ko for July. Saan yun? First is Cotabato City. Okay. And Mindanao. And then next would be Pagadian and Dipolog. Which is isang trip lang kasi from Pagadian, you could travel by land to Dipolog. Alright, so nakakatuwa na nakakarinig po tayo ng mga kwento na pwede pala talaga yon. Pwede, at kaya ina-admire kita, parang tama yun, di ba sinasabi nga natin na huwag tayong maging banyaga sa ating sariling bayan, na para bang mas alam natin yung mga destinations sa Indonesia, yung mga nila doon sa Thailand, samantalang dito hindi natin napakalimitado ng alam natin dito sa Pilipinas. Yes, tsaka huwag tayong puro isang place lang. For example, meron tayong mga balikbayan na kamag-anak na darating. Explore natin yung ibang places. The Philippines is not just Boracay, where napaka-crowded na, and then ang dami nang nakapunta doon. Explore naman natin na pumunta tayo ng ibang lugar. For example, Siquijor is very good talaga. Maganda yung beaches nila and mababait yung tao. And yung iba pa mga beaches sa Philippines. You mentioned Camiguin, doon ba yung Sunken Cemetery? Yes. And pinuntahan mo din siya?
Ano yun talagang kay high tide, low tide talagang nandun lang siya sa dagat. Dagat na talaga siya. Tapos yung ilalim yata is yung mga nicho. So talagang siya, kumbaga talagang dagat na siya ngayon. Okay. Alright, so na-mention mo na namumundo ka rin, umaakit ka rin ng bundok minsan. So, dun sa ating mga kababayan, nako, alam mo, gusto ko pa sanang isagad Kaya lang, sabi mo nga, you're busy, pero at least nakakatuwa na this afternoon, hindi natin kailangan na maging mayaman para makapag-travel tayo. Coming from you, direct galing po mismo sa isang traveler na katulad ni Sir Mervin na it's just a matter of budgeting your money, your time para para makapamasyal ka, makapag-travel ka sa mga lugar na gusto mong puntahan. Pero ganun ba talaga? Kumbaga, in-aim mo talaga after that first experience na pupuntahan ko lahat ng probinsya natin dito sa Pilipinas? Yes. Sabi ko nga, kailangan mapuntahan ko lahat ng 80 provinces before I reach the age of 40. And then, yun, fulfilled na ako noon, sabi ko sa sarili ko. And then after, doon ka palang mag-iisip na puntahan mo si Hong Kong, basta lalabas ka na ng bansa after possibly, that. Yes. Kasi naisip ko, gusto ko yung money na kinikita ko, I want it to share it with fellow Filipinos. Dito ko siya gagastusin. Hindi yung ilalabas ko pa siya ng bansa. Kasi when you travel sa mga provinces, in a way, nakakatulong ka sa kanila Nakakatulong ka sa mga small vendors, sa mga may-ari ng mga homestays, mga hostel, yung mga habal-habal drivers. Yun, nakakatulong ka. Kasi, you give them chance para maka-earn ng money. That's very, very true. So, talagang yung mga homestay, yung pinipili mo. Sometimes, kung available, may homestay, ganun. Kasi medyo mas yata yun, 'di ba? Mas mura-mura kaysa kahit sabihin mo yung mga lodging yung mga lodging houses. Lodging houses, 'di ba? Parang mura-mura. Ang bisita ho namin ngayon, maliban ho sa pagiging traveler, siya rin ho ay nagtatrabaho sa mainframe developer sa isang Australian-based insurance company sa Makati. Yes, ba? Binulgar ko na. So, demanding din ba itong ganitong trabaho or pwede namang nag-out of town ka ng Sunday, tawag ka, leave na lang ko yung Monday. With regards to my company, I'm so lucky kasi madali silang kausap. Hindi naman sila mahigpit. So, yun. Kaya nakakapag-leave ako pag kailangan ko. Pag gusto ko mag-leave. Pagka gusto mong mag-leave. So, alam ho ninyo, nakakatuwa ho na marinig. I'm glad that this Friday afternoon, isang bisita natin, yung nagpatotoo mismo sa atin na hindi natin kailangan na hindi tayo dapat maging mayaman. Kumbaga, siguro, of course, kailangan natin ng pera, pero napapag-ipunan naman yung katulad ng ginagawa mo. Yes, tsaka diskarte lang. Diskarte lang, oho. Pero yung bang mga agang pagbili ng ticket, hindi ka nakakaproblema doon? Hindi naman. Minsan lang pag yung nagkaroon ka ng konting problema sa schedule, hindi mo na siya magagamit. So, dapat kung ano yung schedule, ilipad mo talaga yon. Oo. Para hindi sayang yung ticket. Para hindi masayang yung ticket. So usually talagang ganun yung ginagawa mo. Advance booking talaga yung ginagawa mo. Nag-aabang ako ng seat sale. Tapos book na kagad. Para makatipid ka. May mga probinsya tayo dito na susulitin ko na, pasensya ka na. 'Di ba may mga kwento-kwento, aswang-aswang, may mga probinsya tayo na yun na nga, parang yung tinatanong ng isa nating magbe-break daw kami mamaya na kasi magpapaalam na yung bisita ko dahil papasok pa to mamaya na tayo mag-break. Yun na nga, 'di ba? Usually isa rin yun sa mga parang kailangan mong irespeto kung may mga belief sila na although ngayon namang mga panahon ito hindi na, 'di ba? Sila na rin mismo yung nagdi-deprove na kwentong bayan lang yan, hindi naman talaga yung totoo. One good example is Siquijor and Capiz, 'di ba? Marami tayo dito sa Manila, narinig na mga ganong kwento. I've been there pero wala naman talaga. Kaya nga
At sila na din mismo na kahit silang taga ron I still remember nung nakausap ko yung tourism officer ng si Mr. Bijones, I don't know kung siya pa rin, nasabi niya, alam mo ba Tony na ako'y taal na taga rito at yan ay kwentong kinalakihan na rin namin na kumbaga pasa-pasa na I don't know, basta hindi sila din mismo doon, hindi nga nila alam kung ano Yeah, pero ginamit na rin nila yon to their advantage. Actually. Like in Capiz, they have the Aswang Festival. Yes. Which is maganda rin, di ba? Kaya nga. So guys, napakaganda ho ng Pilipinas at walang dahilan para hindi tayo mag-ambisyon. Gusto ko yung sinabi mo na huwag kang makontento, nagandahan ka sa Boracay, your next trip is Boracay again. Hindi. Yes. Kumbaga, ang dami, i-explore natin yung iba pang mga lugar, hindi pa nga natin nabanggit yung Palawan, di ba? Pero Palawan is also a great place na pwedeng puntahan. Sir Mervin, thank you very much for your time at naisingit mo ang aming program. Gustong-gusto namin yung galing mismo dun sa mga traveler, yung kwento. Although, ang dami pa sana nating pwedeng pagkwentuhan, pero sa susunod na biyahe mo na medyo maluwag-luwag ka, alam mo na naman yung aming station. You're from Makati din naman kami, di pasyalan mo ulit kami at magkwentuhan tayo ulit after your next trip. At dun sa iba pang mga trip mo na pwede kang mag-share ng kwento sa ating mga listeners at sa ating mga viewers. Yes. Parting shot bago tayo magtapos. Sa iba pang mga stories ko, visit nyo yung blog ko, pinoyadventurista.com. So kung kailangan nyo ng mga guides, mga travel guides, tips, yung mga stories, yung mga napuntahan ko, yung na-experience ko, kung gaano kaganda yung Philippines, kung gaano ka-warm, ka-hospitable ng mga Filipinos, visit nyo yung site ko para makatulong din kung kahit papaano sa tourism ng Philippines. Yes. Mabuhay ka, Sir Mervin, for your advocacy na libutin ang Pilipinas at tulungan ang ating pamahalaan na ma-promote ito. Salamat po. Maraming salamat. Basta promise after ng iyong next trip na maluwag ka at may time ka, you're always welcome anytime. Yes. Monday, Wednesday, Friday. Meron tayong biyahe dito. Sige po. Thank you very much. Okay, so sayang at anyway, mamaya pagbalik ho namin meron kami dito mga greetings at meron pa tayong ibang mga abangan, yung mga naghihintay po ng Festival ng Bayan. That's after the break. Napasyal ka na ba sa Intramuros at Luneta? Dito po sa amin, lalawigan ninyo ating sisilipin. Dalawin natin ang mga magagandang tanawin. Tara na't samahan nyo kami sa ating paglalakbay. Dito po sa amin.